Yes, good morning. So, ito na yung video na gusto ko ipakita sa inyo yung output ng Pajero nung pina-repaint and wash over. Nadala ko siya from Malabon hanggang dito sa Cavite. Currently, nasa Cavite ako. And I want to show you guys. And ito yung kinalabasan. Yan. Very fresh na ang dating. Medyo may kadumihan lang kasi tuwing gagamitin ko siya para ma-videohan sana, papalinis ko, tapos uulan, tapos mawalan ako ng time. Meron siyang build up ng dumi, pero ito na siya. So nung dati ito ay medyo faded na yung paint dito, okay na. Mga bumpers na. Shout out Saturday group. Wala nang tama. And then itong signal light and the headlights. Naka glass detail din siya. Yung gulong, hindi ko pa napapalitan. Yan. Hindi ko pa natatanggal. Kasi nilagyan nila ng tag. Medyo madumi pa. Ito, binago ko from chrome. Pinabago ko na. Pinapaint na from chrome to black. Matte black. Para mag-complement yung color niya. Diba? Ganda naman eh. Then sa likod, ito rin. From chrome, matte black ko na. Huwag nyo pansinin to, binaba ko talaga to. Kasi ayaw ko nandito siya. Ano naman eh, stationary lang naman muna siya. Kasi di pa maayos, di pa ako nakabili ng wiper na bago. Itong spoiler, sobrang fresh na ng paint ulit. Saturday group. Walk around ng sasakyan. Roof rails, ito hindi ko na masyadong binigyan ng detail kasi I plan to replace this or might as well remove it at all. It still depends kung anong matripan. Itong rain visor, ito kasi original pa to, from Japan talaga, pero nag-crack na siya sa katagalan, init, ulan, yan. Pero nakahanap na ulit ako ng replacement. Hindi ko lang kasi masyado trip yung malaki nandito. Kasi parang masyadong kain ng space, pero meron ako nakitang replacement nito na original din from Japan. Ito in-scrape talaga. Strip to metal, then paint ng bago. Nagpa-add na rin ako ng ceramic tint. Siyempre added privacy. Hindi lang halata pero marami akong gamit sa loob. This one is dark. Etong sides hanggang likod. Dark ceramic tint. And then sa harap, since hindi lang ako ang magda-drive or pwedeng may manghiram sa akin, hindi ko rin siya pina-dark. Medium lang siya. Pero sa gabi, sobrang ano siya. Yung medium, yung dark netong sides is parang medium lang din. Yan yung walk around. Ito sa interior pala, wala naman ako masyadong pinagalaw pa. Itong headliner, nilinis nila. And then the carpet, sobrang linis niyan. Marami pang papagawa. Itong mga buttons, switches. Ito gumagana to, dimmer ng ilaw. Itong switches, louvers, head unit, papalit din. Then yung aircon, hindi siya lumalamig. And then the sunroof, paparepair ko pa rin.
Marami pa ipapagawa nung unang labas niya. The following week noon, pinagawa ko na siya kasi wala siyang low beam, so hindi ko siya magamit ng gabi and mahirap maabutan ng gabi, so kailangan ko ipaayos, ipa-repair agad. Then ito yung video noon, pakita ko sa inyo. Hey, up morning, wala tayo audio. Dito ako ngayon sa GRGA. Currently pinapagawa si Rexy kasi wala siyang low beam, walang low beam pero may high beam. Tapos yung turn signal, yung left ko is hyper flash siya, tapos yung kanan is okay naman. So nakita ko to shop GRGA. Balita ako maraming pajero nagpapagawa dito, and so tingin ko specialized na nila yan, alam na agad nila. So tama nga kasi pagdating ko sinabi ko agad yung low beam, alam na agad nila yung problema kasi yan, hindi sila gumawa. And dito yan, GRGA sa Malingap Street, malapit dito. Ang alam ko lang kasi dito yung pet house. Dito pet house, sobrang hands on yan mga yan pagdating sa pets. And sabi ng Minimart Pure Gold yan, dito sila GRGA. So mga visor, may spoiler, mga upuan, mga spare parts, mga fog lamps, fog light assembly, may pang Toyota rin grill, mga alarm. Bigat pala nito, hyper nut. Yung mga busina, wipers, audio, bilis nila gawin. Sina kuya tinitingnan na yung sa floater ng gauge kasi hindi umaandar yung gauge ko. Yan, ito fuel, forever lang siya na ganun, stock up dun sa part na pa-empty na ganun. So pina-check ko na rin, share ko lang din. Ang bilis sila gumawa dito kasi alam mo yun, yung sa ibang shop before nila simulan marami pang seremonyas. Dito yun, diretso gawa agad, bilis. Kaya siguro marami sila nagagawa per day. Maya patapos na agad. So ito yung lumang floater, sira na siya, palitin kaya kuha tayong bago, sama nakabit. Bago sila. Yan, pahawak lang po nito. So ito yung bago, yan, ganda, sobrang linis, original Mitsubishi. Ito pa, thank you po. Quick update, ayun na siya, palitan na. So okay na rin sa likod, ito na lang. Yun na lang. Sa relay na lang, kabitan ng relay na lang yung naging problema.
Na-expect ko mga 2-3 hours. Pero hindi. Wala pa akong isang oras. Tapos na rin. Bilis nila gumawa. Ito. Pina-check ko lang yung signal. Napansin ko itong part na to. Pansin ko ito walang ilaw. Pinapalitan ko na rin. Ito yung luma. Yung bago, linis oh. Ito wala na. Busted na talaga. Oh, diba? Sobrang bilis nila gumawa. Hindi pa ako naboboard. Tapos na. Ina-expect ko kasi maboboard ako. Pero nasanay ako sa mga ganong shop na tuwing pupunta ako maboboard ako. Pero dito hindi. Wala na hyper flash. Let's go. Tapos mas lumiwanag siya. Ayos agad. So ito na lang din yung kabilang likod. Ito. Bali yung double contact na lang na nandito. Kasi pag pumipreno wala siya. Yun. Dito ako ngayon sa ano, SLEX. Ay, joke lang, hindi SLEX, MCX exit papunta ng south kasi tatry kong paayos yung RFID. Ang problema ko kasi dito, ito na yung RFID nya. Ito yung sa Easy Trip and then sa taas yung sa Auto Sweep. Tinakpan na siya ng tint. So sana may way para maayos, para ma-reach siya ng maayos. Kasi once na hindi pwede, kailangan natin magpa-retint. And you know, it's another gastos na naman. Ila muna ako dito sa MCX. Niloadan naman siya. Punta na natin sa sakyan. Ito yung RFID sa labas. Currently at SLEX 70 kph. Test ride na ang ating makina. Ito na. Dito speed limits lang tayo. And 90 kph. Okay naman so far. Wala nangyayari. Walang rattle. Sana walang maging aberya. Slowing down. So far, okay yung brakes. Okay yung brakes, okay lahat. Okay acceleration. Wala na tayong aircon. Yan. Sige, pasok. So far, okay ang acceleration. Okay din yung suspension. Naka soft setting ngayon. Hindi ko alam kung kita sa camera pero nandito sa right na kasama siya ng tachometer. Brakes I think I need to check. Pero so far so good. Currently at Mamplasan exit. Kamusta yung run? Kamusta ang ating gauge after the run? Okay naman. Temperature is okay. Volt is okay. Ngayon kasi pinatay ko muna. Papaload ako. Pero nasa 14 yan kanina. Oil temp, hindi lang gumagana to oil temp and the boost is working.
auto sweep. Ay, papaload naman ako ng Easy Trip para sa Calax. At ayun na nga, no, nagka-problema na. Card na hawak ko currently is iba na yung account number na nandito. Niload ako na lang siya online. Sabi naman nila, plaka ang binabasa tsaka card. Once na may card ka and registered yung plate ng sasakyan, mababasa daw. Problema lang, pag hindi na read, yun. Currently at 100 at 2,500 RPM. Lang tayo, 100 to 5 RPM. Okay naman. Dito ako ngayon sa Bulldog Capital. Dito muna ako maghihintay. Dito muna ako papahinga, tambay sa parking. Ganda ng view. Ito view ngayon. Somewhat cloudy. Okay naman. Yung parking sa baba. Doon ako nakapark. Tambay mamaya. Time check 1:40 in the afternoon. Hintayin ko sila, mga kasama ko. Siguro mga 7 pa. 7 pa sila dadating. So, kailangan ko maghanap ng gagawin. Tambay muna siguro ako sa coffee shop after dito. Currently 28 degrees dito sa Tagaytay. So, di ba ang bait nila? In-order ko ng sisig with mayonnaise. Yun lang ang order ko. Sisig with mayonnaise. Sabi ko, hingi lang ako ng sabaw. Sabaw ang laki. One rice. Iba talaga dito sa Bulalo Capital. Iba yung kabaitan ng mga server. Thank you po, Bulalo Capital. Sana dito naman kami lagi tumatambay. So, it's our spot na talaga. Thank you po, kain muna ako. At ayun na nga, ginabi na. Ngayon, dito ako sa Alfonso. Alam ko Alfonso na to. Ito, Pajero. Dito ako ngayon sa Ferrin House. May celebration lang kasing gaganapin dito. Pero sobrang ganda dito. Malamig. Pakita ko sa inyo Ferrin House, Manila. Pasok gate. Siyempre, sasarado natin. Yan. Oh, ha? Cozy. Ferrin House, Manila. Very, very cozy. Pwede kang mag-live dito. Pagpasok mo, may patio. Meron dyan. Yan. Oh, may pool. Yung sa taas, mamaya natin pupuntahan. Dito muna tayo. Tingnan natin ang dito may garahe. Kasya ang isa. Tapos sa labas pwede naman pumark. Ito ang kitchen, dining. Kitchen / dining. Yan yun naman. Ferrin House, Manila. Puro LED. And kompleto dito. May ano na, mga malalaking serving, pang serving. May mga maliliit. May baso. May kalan, may gas, may dispenser. Ayan, may mga kawali. May ref. Dispenser ulit. Microwave. Coffee. This is mini oven. Then dito, sa side na to, may pool. I think, sorry kung hindi ako tama, pero alam ko snooker yan. Kasi ito yung mini bar, pero naubos. Kasi hindi pa namin nalalagyan. So ayan, mini bar, and then meron din lutuan ulit doon. Soya, papa. Dito, entertainment. T-shirt ko na lang. Hindi, yung ganun. Entertainment hall. Wow. Wow. Ito pa rin yung video, okay? Kita nyo naman, ganda ng speaker, oh.
Para magka-concert dito ah. Naka-aircon, may ref din. Pwede kayong uminom dito. Pwedeng karaoke. Dapat sarado lang para hindi makakaabala ng kapitbahay. Yan. Sir Hitler, ang may-ari ng mansyon na to. Na sir. Hello. Yan, medyo busy pa, nag-aayos ng gamit. Mamaya natin interviewin. Another sign, Perrin House, Manila. Napakaganda naman ng LED talaga. Ito, I think, restroom. May sink. Check natin yung restroom. Ito yung switch. Oh, ha? Oh, may shower. May heater. Toilet. H-room. Ganda ng switch, oh. Yan. Ayaw ko pa pumasok, ayaw ko pa madumihan, pero ito yung room, bunk bed, pull out. Bunk bed, pull out. So ito yung papunta ng jacuzzi. Yan. Ito yung jacuzzi. Ayos. May jacuzzi area. Yan. Pwedeng may bench dito, pahinga. Yan, busy sila sa kitchen. May kihalubilo muna ako sa kitchen para may ambag naman ako. May ulit update. Inabot na kami ng kinabukasan kagabi. Tapos ngayon, ito na yung Pajero. So far, walang naging problema talaga. So far, wala namang naging major problem, wala ring nangyaring kahit minor issue. Siguro sa cold kanina lang, nung cold start sa Tagaytay, medyo malamig talaga. Doon lang nahirapan, pero yung nag-start naman, wala na. Tuloy-tuloy na siya. So, yan, kung umabot po kayo dito sa part ng video na to, thank you so much for watching. Please like, share, and subscribe. And if you have some tips or meron po kayong mga shop na gustong ipa-visit regarding sa pag-repair ng Pajero, kung meron po kayong alam, please comment down below para po mapuntahan ko. Pero wag lang siguro yung sobrang layo, baka hindi ko kayanin pa. Yun lang. Thank you guys for watching. Samahan nyo ako sa pag-build naman after ng restoration. Thanks for watching. Peace.